Umulan pong saglit. Ayan o. Masarap pong pitasin. Malalaki na. Talagang yan na talaga ang pitasin. Ang kagandahan naman kasi nito mga katribya, nabot pa natin po yung magandang presyo. Tapos yung nakalaki pa ng husto ang ating kalamansi. Tsaga-tsaga lang. May lumalakad po na 500 to 600 sa ating presyo. Kaya lang, pagka po talaga barat ang inyo pong buyer, hindi po tataas ang inyong kalamansi. Ngayon, payo natin, huwag niyong bigay sa buyer na barat. Kumusta na po kayo mga katribya? Magandang araw po sa lahat ng ating pong mga ka-farmers. Masayang pagkakalamansi sa ating pong mga katribya. Na hindi po matapos-tapos ang ating pong pag-aalis po ng yung bagging sa ating kalamansi. Pagka naalis natin, meron uli yung panibago na dumadapo o yung kumakapit. Yan. Pero yung pong ating pang-October o pang-katapusan ay lumalaki na. Good news mga katribya. Nagkakaubusan na rin po ng bunga ng kalamansi rito sa amin. Kaya aangat na ang ating kalamansi. Konti-konti tiis na lang. Itong ating dilaw, kapag hihintay naman na po yan, talagang dilaw na siya. Ang ating hinahabol dyan, yung pong ating mga maliliit na berde na pang katapusan. So, yung ating mga nahalawan, malalaki na uli po yung pansunod. Ito, masarap na ulam ito eh. Itong talbos ng ampalaya. Umulan pong saglit. Ayan o. Masarap pong pitasin. Malalaki na. Talagang yan na talaga ang pitasin. Ang kagandahan naman kasi nito mga katribya, nabot pa natin po yung magandang presyo. Tapos yung nakalaki pa ng husto ang ating kalamansi. Tsaga-tsaga lang. May lumalakad po na 500 to 600 sa ating presyo. Kaya lang, pagka po talaga barat ang inyo pong buyer, hindi po tataas ang inyong kalamansi. Ngayon, payo natin, huwag niyong bigay sa buyer na barat ang inyo pong kalamansi. Hintay-hintay lang kayo, tataas din yan. Dahil pagkaubos na ng saksa, nandyan na po yung pagtinag. Dahil mauubos na ang mga may bunga. Ang matitira na lang, ayan, yung mga nag-delay, yung mga naghintay. Ayan, sila po yung makakatsempo. At tayo naman ay panatag doon sa sitwasyon ng ating kalamansi. Hindi tayo nag-aalala. Una-una meron na rin tayong palatandaan ng nakita o senyales. Sa pag yun po ay namin pong nakita yung parang milon, asahan na po natin
titinag, tataas po ang presyo ng kalamansi. Then, nanggaling na po sa mababa eh. Ang tendency, pag galing sa mababa, tataas. Yan po ang ating paniniwala. At experience na rin natin yan. Sa tagal na rin po nating nagkakalamansi. Basta't yung buwan ng October, kalahatian ng October, ay dyan nag-uumpisa po ang pagtinag o pag-angat ng presyo. Although, meron na tayo talaga pong mga dilaw. Ayan. Ito, mga sacrifice lang po naman natin yan eh. Yung ating yellow na kalamansi. Pag umangat naman ang presyo ng berde, aangat na rin ang presyo ng dilaw. Kasi pareho po silang kailangan. Yung siling panigang, bumaba naman. Kaya lang, sobrang baba naman ang kuha ng ating binibigyan ng panigang. Kaya, di muna natin po pinitas. Lipasin muna natin po yung baba ng panigang. Pag ito po ay ating makuha na ang bunga, maglalagay ulit po tayo ng ating pataba. Pagkapitas po nung marami. Dahil maganda ulit magpabunga. Dahil nakuha na po yung kanyang pitasin. Pero hanggang di pa po napipitas, ayan, monitor lang muna tayo. Abang-abang. Para magbulaklak. Kasi ang kalamansi, para po alam po natin, pag puno ng bunga, hindi po magpo-produce ng marami po siyang bulaklak. Ayan. Lumaki na naman ulit po yung pansunod natin. Kaya, hintay-hintay lang. Ito. Pagka ito pinapasok natin, kuha na lahat yan. Halos ang matitira na lang dito, gahulin. Ayan. Makukuha na ito, kaya mapalaki na lang natin. Total naman ay umaangat naman po ang presyo. Ayan. Binabawasan din ng mga kondito. Dito tayo mga katribya sa lugar na ito, madalas nakakakita po nung mga muntik na makahuli na magnanakaw. Mga kabataan ang tumitira rito sa aking lugar din eh. Kaya nung tayo pumipitas, ito po yung ating pinupuntahan. Hindi naman malayo po dito yung tumitira. Yung Tulonges. Kaya pag na sila ang pahuhuli. Dahil may mga araw din naman sila. Kaya, di man ngayon. Baka bukas. O kaya pagdating ng panahon. No. Yung mga alanganin eh makukuha na eh. Mabilis lang lumaki oh. Yan. Ngayon, yan po yung mga napipitas. Yeah, tuloy-tuloy lang. Abang-abang lang tayo. Tayo naman ay hanggat na monitor natin,
monitor natin siya. Kaya po yung ating hinog, yan, pataba rin dito. Mabibili yung ating hinog basta't pagka tumaas po ang ating berde. Kaya lang, syempre, hindi po yung 100 kagaya noong ating subscriber na 100 lang daw kinukuha ng buyer niya yung kalamansi. Paano na ang upa? Ade hingi na nga yun. Kawawa nga naman daw yung may kalamansi. Pero kung totoosin, nasa may-ari yun. Dapat, wag mong ibigay. Dahil namimihasa yung mga yan. Hanggat bigay ka ng bigay ng mababa sa mga buyer na mga barat at mga ahente, hindi ka lulubayan yan. Pero wag kang magbigay. Ano nga daing bunga. Kung magbigay sa mga barat na yan, magugutom yan eh. Sisipagtaas yan ng kanilang kalamansi. Kailangan mo lang i-market mo. Pag hindi mo alam i-market ang kalamansi, kaya payo po natin sa ating mga ka-farmers, pagka yung sasabak po sa ganito pong kalamansi farming, dapat marunong mo rin i-market po ang iyong paninda. Hindi tayo nakaasa doon sa buyer o ahente lang na kapag wala na sila, tigil na ang business o negosyo. May kailangan, alam mo rin yan, pwede kang mangambas sa palengke, pwede kang magtanong-tanong, maghanap ng mga buyer, ng tulay. Yun lang naman ang technique yan. Kung meron kang isang bagsakan, yun mas maganda. Mas maganda ninyong maibebenta ang inyong kalamansi sa magandang presyo dahil wala ka ng ahenteng pinagdaanan. Wala ka ng middleman, wala na rin buyer, ikaw na mismo ang dumirekta sa palengke. Kaya pagka direkta sa palengke, iba presyo nun. Mas mahal yun. Kaya lang, siyempre, sa pasimula, talagang magbibigay ka muna ng mababa. Kumbaga sa isang nag-aaral, bibigay ka muna ng matrikula sa isang business. Kaya pagka nakapagbigay ka na ng matrikula, ayan, at naging suki mo na siya, unti-unti mo na mga katribya siya magiging makapagpapataas ka naman ngayon ng presyo sa kanya. Dahil suki mo na siya. Pero ngayon, bibigyan mo ng mataas ang presyo doon sa palengke, ay wala kang makukuha. Hindi bibigay sa'yo dahil may mga suki na yan. At minsan talagang aawayin ka pa ng iba. Ang technique naman dyan, kapag sinita ka at mababa ang bigay mo, una-una, hindi kanila yung tinitinda mo, kundi yung sa'yo naman. Na mahirap daw kung magpapataas ka. Kaya walang bibili sa'yo pagka mataas ang benta mo ng kalamansi. Ang tagal po bago malaglag po ng ating mga hinog. Natanggal natin itong mga may punggus. Ito, pati itong dapo, ayan o. Ito yung iniitlog ng yung itinatawid ng ibon sa kalamansi. Lalaki na pa yung ate po mga alanganin eh. Lumalaki na rin. Makukuha na. Kaya sa isang pitasan nang matitira na rin talaga rito yung mga gamais. Pero makukuha na lahat. Ayan. Ito, pinalalaki-laki muna natin ito. Yung mga batang bunga.
Pero po pwede namang halawin na rin yung talagang mga malalaki. Ito, yan. Kukuha na yan. Mga kuwan pa. Mga 1 linggo, mga katribya. Lapit-lapit na ang ating pitasin. Nauunahan na naman tayo ng ating mga best friend ng kalamansi, kawatan. Sasalaki na naman sila niyan dahil maganda na uli ang presyo. Gumaganda. At pagka tumitinag, ayun. Nag-uunahan na naman ang ating mga ahente. Malaki na naman ang kinikita ng mga ahente ngayon. Dahil marami pa silang nababarat. Pag marami pong nababarat, mas malaki ang nagiging kita ng buyer at ahente. Pero pagka wala na silang mabarat, ayan, maobligado na silang magsipagtaas. Actually, mataas na ang bentahan sa palengke. Nakatribya. Hindi lang po sila makapagtaas ngayon dahil marami pong nagbibigay ng mababa. Habang marami nagbibigay ng mababa, lalo na sa inyo pong lugar, hindi po tataas ang kalamansi sa inyo hanggat may nagbibigay ng mababa. Pero pag naubos na yan yung mga nagbibigay ng mababa at wala nang mapitas, pagkakataon naman po ng mga nagsipaghintay sa kalamansi. Yan po ang ating ginagawa. Kaya yung po mga mainipin doon sa kanilang kalamansi, hindi makakatikim ng mataas sa presyo. Permis na lagi mababa ang kanilang natsetsempuhan. Bakit? Takot kasi sila. Takot mahinugan, takot malaglagan ng bunga. Kaya konting dilaw lang, pitas ka agad. Pagka nagpapitas, tsaka ngayon aangat ang presyo, sasabihin naman po noong mga nagpapitas, sayang. Kung nakapaghintay-hintay lang ng 1 linggo, inabutan niya pa magandang presyo. Pabor din naman yung mga katribya po sa amin na naghihintay. Kasi kung yun din naman ang magiging ugali nila, kagaya rin ng aming ginagawang paghihintay, baka hindi na nga rin tumaas ang presyo ng kalamansi. Magdidilaw sa mga puno dahil kahihintay ng presyo. Kaya pinagpapasalamat namin yung mga mainipin. Maagang nauubos yung kalamansi nila, tumataas man ang presyo ng mga natira. Ganon. Meron tayong nasangal na bakli. Ayun. Ito. Pagka ganyan, bawal na po natin galawin para mapitas pa natin po yung bunga. Sa dami na rin po nung nakalaylay. Itong ating magic fruit, meron po siyang hinog. Ayun. Nakakuha tayo. Marami po itong bulaklak. Marami rin pong tubo sa ilalim. Hindi lang po tayo makapaglipat. Sa mga gustong makapag-avail ng ating magic fruit. Ayan. Bali na uli isa nga. Gumagana na uli mga katribya po yung ating mga putakte sa kalamansi. Yan po yung mga tumutusok. Yan ang nagiging katulong po natin na pumipitas na libre. Bukod doon sa mga mandurugas. Kaya kahit na hindi po natin ito ilaglag, sila na po mismo yung tumutusok ng ating kalamansi, yung bunga.
ay makapaghihintay pa. Konting tiis na lang mga katribya. Naubos po yung mga malalaking mga berde na yan, tsaka po yung mga hinog. Yan na yan ang pag-angat po ng presyo. Ang importante, meron po tayong nakaabang para umang anytime makakahuli tayo. Pag tinag ng kalamansi, marami tayo magiging pitasin gaya nito. Abang-abang lang tayo mga katribya. Ayun, nakasarap niya pitasin, no? Lalaki. Tiis-tiis lang. Pagka madamo, spray natin ang damo or grass cutter. Pwede yan. Para hindi naman po maggubat ang inyo pong kalamansi. Ayan. Dami, oh. Meron na tayo mga katulong, ang mga putakti para sa ating mga pitasin. Kaya mas marami po yung ating pang October pagkatapusan. Actually kahit po November pwede natin paabutin. Makapaghihintay pa itong ating kalamansi. Depende yan sa magiging presyo. Pag mas 20 ay mataas na ang kalamansi. Pwede na rin natin siyang pitasin. Depende doon sa takbo ng kalakalan. Habang bumibilis tumaas, ayan, kailangan natin ng ibayong tiyaga at hintay para makatsyempo. Ayan, hindi tayo makakatsyempo kung tayo ay mainipin. Ayan, tiis-tiis lang muna. Ayan, dahil mas malaki mawawala kapag ka naghintay ka na nga tapos birada mo pa ng mas mura, sayang yung chance natin. Kaya pati rin itong kalananay nag-aabang din sila ng pagtangat ng presyo. Actually marami pong mga nag-aabang po ng pagtaas. Yung ibang mga nainip, pitas na yung kanila, ubos na sa netong 300, netong 350, binigay na nila ang kanilang kalamansi. Dahil una-una, hindi na po pwedeng i-delay kasi madilaw na. Sa atin naman, mas yamado po ang berde kumpara mo doon sa dilaw. Paano mga katribya? Monitor na lang po tayo sa ating pong mga presyuhan sa inyo pong lugar. Huwag kayo maiinip. Malapit na ang pag-angat po nito. Importante, meron kayong nakaabang na bunga para noon, meron kayong mahuhuli sa magandang presyo. Kaya lang, siyempre, kailangan po ninyo rin sinisilip-silipin para di kayo maunahan ng mga tulongges. Paano po? God bless po sa inyo lahat. Kita-kita lang po tayo po bukas para susunod po natin vlog. Bye-bye.